Pag nag-loan tayo, kahit ordinaryong empleyado ka, dapat may programa ka. Hindi pwedeng sunod-sunod yung loan. Hindi pwedeng gaya-gaya tayo ng loan. Hindi pwedeng maya-maya, loan tayo ng loan. Dapat may programa ang loan mo. Pag na-programa mo po kasi ang loan mo, hindi niya kakainin most of your income. Okay, Delivers, pag-usapan naman natin, balik tayo sa mga edad 40. Sino po edad 40 dito? Yan, mag-type kayo, Dok, ako 40, nasa ibang bansa ako dito sa Pilipinas. Paano nga ba tayo magkakaroon ng financial stability as early as 40 years old? Pero bago natin pag-usapan ng mga tips ni Doc, tingnan muna natin, define natin ang financial stability. Pag meron kang financial stability, ibig sabihin po, you cannot be shaken by different circumstances. For example, kahit magkaroon ng emergencies sa'yo, sa family mo, hindi ka magpapanik. Okay? Hindi ka mararatel kasi financially stable ka. So kung magkaroon man uli ng pandemic, steady ka lang. Nagkakape ka lang sa bahay, hindi ka nagpapanik. Wala kang worries. Meron kang peace of mind. At higit sa lahat, hindi ka natatakot tumanda kasi financially stable ka. Imagine mo yung buhay na ganun. Meron kang peace of mind. Masarap matulog, mapayapa ang buhay mo. Okay? So, paano nga ba natin gagawin yan? Unang-una po, ito, number 1. Baka magulat kayo dito sa number 1, but this is reality. You have to have loan program. Yes. Alam nyo ang paglo-loan, pangungutang, minsan kasama talaga sa buhay yan eh. Tama po, no? So, hindi natin maiwasan kasi minsan meron tayong mga project, meron tayong business, o meron tayong idea that you want to finance. Naglo-loan talaga tayo. Even billionaires, di ba? Robert Kiyosaki, ano sinasabi niya sa atin? Meron siyang billions of loans. Pero bakit mapayapa pa rin ang buhay nila? Because meron silang tinatawag na program. May programa. Once they loan certain amount of money, alam nila, nakikita yung money na yon. So sa atin din, in a small scale, pag nag-loan tayo, kahit ordinaryong empleyado ka, dapat may programa ka. Hindi pwedeng sunod-sunod yung loan. Hindi pwedeng gaya-gaya tayo ng loan. Hindi pwedeng maya-maya, loan tayo ng loan. Dapat may programa ang loan mo. Pag na-programa mo po kasi ang loan mo, hindi niya kakainin most of your income. Kasi kaya tayo natatalo ng loan, wala na halos matira sa sweldo natin kasi ang dami nating loans, hindi siya nakaprogram. So starting today, sa ating po lahat, kung maglo-loan tayo, nakaprograma po yan. Alam kung kailan natin babayaran, kung kaya ng budget natin, meron lang specific percentage of our income na dapat magbayad sa loan at dapat kumikita tayo o merong special results ang loan na yan sa buhay natin. Okay? That's first. And second po, diversify your financial portfolio. So kung gusto mong maging financially stable, dapat meron kang tinatawag na portfolio. Ibig sabihin, alam mo kung magkano pumapasok na pera sa atin, alam mo kung magkano savings natin, alam mo din magkano investment natin, alam mo din kung magkano binabayad natin sa loan. So meron tayong portfolio. Portfolio ng income natin, portfolio ng savings natin, portfolio o listahan ng ating mga investment. Okay? So dapat meron tayong gano'n. Pwede kung traditional ka, naka-notebook yan, may ledger ka, naka-Excel yan. Alright? And number 3, dapat meron tayong money tracker. Natatrack mo pa rin yung budget, natatrack mo expenses mo, natatrack mo ang pasok ng pera sa'yo. Kasi kailangan makita mo kung bumababa ba yung mga income mo, bumababa yung mga pumapasok na pera sa'yo weekly or monthly. Para may gawin ka na solusyon agad bago tuluyang bumagsak ang cash flow mo. Okay? So, malaga na tinatrack natin pera natin. And last po, discipline. Sa ating po lahat na 40 years old, dapat nakagraduate na tayo sa mga hindi magagandang gawain na magastos. Dapat nakagraduate ka na sa mga bisyo, nakagraduate ka na sa sugal, nakagraduate ka na sa mga bad habits natin, bad lifestyle. Disiplinahin natin sarili natin para maging financially stable tayo. Financial stability starts at age 40. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po tayo, Delivers.